Dear Kuya Bordes, may tindero sa palengke namin na kilalang suplado at hindi palaimik. Si Mang Dado. Matandang matipuno pa rin kahit may edad na. Laging may sombrero, nakasuot ng kupas na polo, at may mga mata na parang laging nakamasid. Hindi siya mahilig makipagkwentuhan sa ibang tindero. At kahit na marami ang natatakot sa kanya, maganda ang paninda niya, lalo na ang kanyang karneng tinda, sariwa. Mapula. Mukhang malasa, kaya kahit may chismis na may kakaiba sa kanya, hindi iniinda ng mga tao. Basta mura at sariwa ang karne niya, binibili pa rin ito. Pero isang araw, may isang lalaking dumaan sa pwesto niya na mukhang wala talagang respeto, si Teryo. Sikat si Teryo sa baryo namin dahil sa kayabangan niya. Anak ng mayamang negosyante, laging may bagong sapatos, bagong relo, at kung umasta ay parang siya ang pinakamakapangyarihan sa mundo. At kung may ayaw na ayaw si Mang Dado, yun ay ang mayabang na tulad ni Teryo. Habang abala si Mang Dado sa pagtitinda, biglang lumapit si Teryo sa pwesto niya. Tanda, magkano to? Itinuro niya ang isang hiwa ng karne, 50 kada kilo, matabang na sagot ni Mang Dado, 50. Umirap si Teryo. Bakit ang mahal? Di naman mukhang sariwa. Hindi sumagot si Mang Dado, pero kita sa mukha niya ang inis. Mas maganda pa siguro yung tinda ng iba. Patuloy ni Teryo, pasarkastiko. Baka naman hindi baboy ito. Baka kung anong hayop na to. Tanda, biglang nanahimik ang buong palengke. Si Mang Dado nakangiti lang. Pero iba ang ngiti niya, parang pilit. Parang may tinatago. Kung ayaw mo, lumipat ka sa iba, malamig niyang sabi. Ngumisi si Teryo. Ayaw ko lang kasi maloko, tanda. Baka may halo to ng kung ano. Ikaw, mukha kang marunong sa ganyan, di ba? Biglang napansin ko ang paggalaw ng mga daliri ni Mang Dado, parang may binibilang, 1, 2, 3, parang may hinihintay. Nang tumingin ako sa ibang tindera, kita ko sa mukha nila ang takot. Isa sa kanila, lumapit kay Teryo. Tama na yan, iho. Umuwi ka na lang, pero bumisi lang si Teryo. Bakit? Natatakot kayong magalit si Tanda? At doon, nagbago ang itsura ni Mang Dado, nilapitan niya si Teryo. Dahan-dahan, lahat ng tao rito may kanya-kanyang kayabangan, anya. Pero hindi lahat ng mayabang, nabubuhay ng matagal, natigilan si Teryo, nagpatuloy si Mang Dado. Alam mo ba kung paano gumanti ang mga hayop kapag ginagalit? Natawa si Teryo. Ano naman ngayon? Matanda ka na, Tanda. Ano, kakainin mo ba ako? Hindi sumagot si Mang Dado, pero may sinabi siya, mahina. Pabulong, at sa sumunod na linggo, nawala si Teryo. Noong una, akala ng mga tao umalis lang siya papunta sa Maynila. Pero lumipas ang mga linggo, hindi pa rin siya nagpapakita, hanggang isang araw, may natagpo ang bagay sa gilid ng palengke. Isang plastic bag, at sa loob nito, may isang piraso ng karne, mapula, sariwa, may piraso rin ng relo. At isang piraso ng daliri. Nang tanungin ng pulis si Mang Dado, tanging sagot lang niya, sinabi ko namang hindi lahat ng mayabang, nabubuhay ng matagal.